Kung babalikan natin ang pinagmulan ng bayan ng Santa Rosa sa Nueva Ecija, agad nating matutuklasan na ito ay may malalim na ugnayan sa isang simpleng sisidlan ng tubig, ang Banga. Noong pamang panahon ng Kastila, tinatawag na itong lugar ng Banga-Banga sapagkat karaniwang tanawin ng mga mamamayan ay nag-iigib gamit ang mga palayok na ito. Noong ika-1 ng Agosto 1878, isang kautusan mula sa pamahalang Espanyol ang nagtatag ng bagong bayan mula sa baryo ng Santa Rosa. Bago pa nito, ang Santa Rosa ay isang bisita lamang ng Kabanatuan at ang Kabanatuan naman ay baryo ng Gapan. Pagsapit ng panahon ng mga Amerikano, nagbago ang takbo ng pamamahala sa ilalim ng Republic Act. Sa ilalim ng Act No. 933 noong 1903, pinagsanib ang Santa Rosa at Cabanatuan upang palitin lamang ang bilang ng mga munisipalidad sa Nueva Ecija. Ngunit, 4 na taon lamang ang lumipas sa pamamagitan ng Act No. 1687 noong 1907, ibinalik muli ang kasarinlan ng Santa Rosa, tanda ng pagpupursige ng mga mamamayan na manatili bilang isang bukod na bayan. Ngunit 4 na taon lamang ang lumipas sa pamamagitan ng Act No. 1687 noong 1907, ibinalik muli ang kasarinlan ng Santa Rosa, tanda ng pagpupursige ng mga mamamayan na manatili bilang isang bukod na bayan. Dumating naman ang ikalawang digmaang pandaigdig. Katulad ng ibang bahagi ng Nueva Ecija, matinding hirap ang dinanas ng Santa Rosa sa ilalim ng pananakop ng mga Hapones. Maraming gerilya ang lumaban sa paligid at isinasalaysay hanggang ngayon ang mga sakripisyo at pagtitiis ng mga taga Santa Rosa noong mga panahong iyon. Pagkatapos ng digmaan, bumalik ang bayan sa agrikultura. Palay at gulay ang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan. Ngunit habang lumilipas ang mga dekada, lalo mula noong dekada 80 pataas, nagsimula nang magbago ang anyo nito. Ang Maharlika Highway at ang kalsadang nagdudugtong ng Santa Rosa. Pagkatapos ng digmaan, bumalik ang bayan sa agrikultura. Palay at gulay ang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan. Ngunit habang lumilipas ang mga dekada, lalo na mula dekada 80 pataas, nagsimulang magbago ang anyo ng bayan. Ang Maharlika Highway at ang kalsadang nagdurugtong ng Tarlac at Santa Rosa, pati na ang Port Magsaysay ay naging daan ng masiglang kalakalan. Unti-unting umusbong ang mga komersyal na gusali at negosyo, kasabay ng pag-usbong ng kalapit na Kabanatuan. Sa kabila ng pagbabagong ito, hindi pa rin nakakalimutan ng Santa Rosa ang kaniyang pinagmulan. Ngayong may mahigit 75,000 na katao o mas higit pa sa ngayon ang mga nakatira sa Santa Rosa. Isa itong first-class municipal na nagsisilbing gateway papasok at palabas ng Nueva Ecija, nagdurugtong sa Tarlac at Pampanga. Mula sa pagiging simpleng baryo ng mga nag-iigib ng tubig gamit ang banga, ngayon ay isa na itong maunlad na bayan na unti-unting humuhubog ng bagong identidad mula sa pagiging lupain ng palay tungo sa pagiging sentro ng kalakalan at serbisyo ng gitnang Luzon. Ito ang bayan ng Santa Rosa.